Good morning. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome to another edition of Pambansang Kagawad. Today is November 17, 2025. It's a Monday morning at ngayon po ay 7:45 a.m., quarter to 8 ng umaga. God bless po sa inyong lahat. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsubaybay sa sa barangay sa Pambansang Kagawad. This week nga pala kami ni Cap Dondon. Marami po kaming gagawin. I-interviewin po namin yung mga nanalo sa Galing Pook sa Barangay Tayo. At syempre, tomorrow, pupunta ho ako sa isang hotel at papakita po natin kung ano nangyayari. Kasi magdi-defense po yung mga kapitan, mga finalists po ng Galing Pook. Ang mga sponsors niyan, DILG, mga matataas. And it is a very prestigious organization for an award-giving body na nagbibigay ng best barangay sa Pilipinas dahil sa kanilang mga ginagawa para sa kanilang mga barangay. So, abangan niyo po yun. So, okay. Valid na nga ang Republic Act 12232 at constitutional na, sinabi ng Supreme Court. At sinabi nga ng Supreme Court na dahil constitutional yan, ang susunod na election natin is on November 2, 2026. Yan nakalagay sa batas. 4 years, 3 terms. Okay. So, akala ko pahinga na ako dahil pwede na tayong mag-move on sa ibang topic. Pero apparently, itong weekend, ito pong pagdating ng Sabado at Linggo, tsaka pagkapasan yun, dumali na naman yung mga vloggers at dumali na naman yung mga FB page na talagang ewan ko kung bakit sila nagsasalita ng gano'n na maka-cancel daw ang 2026 November 2 BSKE dahil nga daw sa pagkaka-declare na state of emergency, state of calamity ni President Ferdinand Bongbong Marcos for 1 year. Okay. So marami mga kagawad at mga kapitan nagpadala sa akin ng attachment na yon, ng link. At pinadala din sa akin yung mga pinagsasabi ng mga vloggers na yon at saka ng FB page na yon. At nagkahagulita, marami na naniniwala, nagdidiwang na naman, 2029 na naman, kape po tayo, kape. So, napapailing lang ako. So, napag-isip-isip ko, sige, patulan na nga natin yung mga pinagsasabi na yon. Kasi hindi yata alam ng mga vloggers saka ng mga admin ng FB pages na yon kung ano man yan, ayoko kasing tignan na iba ang state of calamity, iba yung calamitous event na requirement ng Constitution tsaka ng Omnibus Election Code para mag-postpone ng election. Okay. Yun po yung big difference yun. Iba ang state of calamity sa calamitous event na nangyayari para i-postpone ng eleksyon. Ang state of calamity is a status. Ibig sabihin, nagkaroon ng sakuna, ng bagyo, ng kung ano man na calamity, kinoconsider at nasira ang livelihood, nasira ang mga infrastruktura, at kung ano-ano man, at i-declare na state of calamity para sa mga sumusunod na bagay. Okay. Kodigo para eksakto para sa inyo, Kaya na nagde-declare ng state of calamity si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Para makapag-release ng appropriated calamity funds. May calamity funds po ang gobyerno. May calamity funds ang barangay. Okay? So pag nag-declare ng calamity, state of calamity, ang ibig sabihin lang yan, pwede nang i-release yun. Pwede nang gamitin ng barangay, ng local government code, sino mang apektado na ngayon ginawa pong nationwide. For a year daw, pwede nang gamitin ang state of calamity funds, yung pondo, para makarecover ang mga lugar na nasalanta. Okay, number 2. Kaya nagde-declare ng state of calamity para magkaroon ng price freeze for basic necessities. Ibig sabihin lamang ng price freeze, kung halimbawa state of calamity, kung ang bigas mo nasa 25 pesos, ngayon,
Next year, sa 2026, state of calamity pa rin, 26 pesos pa rin po yan. Okay? Kung ang isang kilo ng isang ganaring ulam 420 pesos, next year, ganun pa rin po, 420. Bawal ho magtaas. Kasi undue advantage po yon sa mga negosyante. Hindi dapat pagnegosyohan o i-take advantage ang kalamidad para kumita ng pera. Ayun ho yun. So, number 3. Kaya nagdideclare ng state of calamity pagka halimbawa maglo-loan kayo dahil nga nais nyo ipaayos yung ganito o ganyan, nasalanta yung bahay ninyo o kaya, kailangan nyo mamili ng mga materyales. Yung mga iuutangin ninyo sa mga loaning institutions, wala hong interest. Hoy, sayang, nag-loan ka agad kayo. Wala hong magiging interest ang inyong loan. Kasi state of calamity. So, ganun din. Hindi pwede kayong i-take advantage ng mga bangko. Okay. So, ang status ng state of calamity, isa siyang estado. Isa siyang status. Ibig sabihin, tapos na yung kalamidad, pero ginawa lang yan, yung state of calamity, para lang makarecover ang Pilipinas. Para lang ma-release ang appropriated calamity funds, hindi kayo dagdagan sa utang ninyo, at hindi magtaas ng presyo ng mga bilihin. Yan lang ang sinasaad sa Proclamation number 1077 ni Pangulong Marcos. Bongbong Marcos. Yan ho. Pag sinabing proclamation, it has an effect of law. It is an executive fiat. It is an executive order that has an effect of law. Temporary lang po yan because ang state of calamity is a temporary status. Okay. So, sino ang nagde-decide ng dapat magkaroon ng state of calamity? Recommended dyan ang National Disaster Risk Reduction and Management Council. Okay? I-recommenda sa President. Ito na, nag-declare ang Presidente. At anytime, pwedeng i-lift ng Presidente pag sa tingin din niya ay okay na ang Pilipinas, medyo nakaka-recover na, i-lift yung state of calamity status natin. Okay? So, ibang-iba ang state of calamity sa calamitous event. Sapagkat hindi lamang ito ang first time mag-declare ng state of calamity. Para mas malapit, nag-declare ng state of calamity through a Proclamation Act by the President noong November 2013, 2015, 2020, 2021, ito ngayon, 25. So kung titignan niyo yung mga dates na yun, naapektuhan ba yung mga eleksyon, kahit national, local, or barangay elections? Hindi po. Wala naapektuhan. And ano ho ba yung sinasabi ko lagi sa inyo na pagka kayo ay mag-i-interpret ng batas, magbabasa ng batas, yung palagi kong sinasabing sa salitang Latin, sa salitang Latin, expressio unius est exclusio alterius. Ibig sabihin, pag hindi binanggit ng batas, regardless whether kung yan ay proclamation, executive act, ordinance, or bill, legislative enactment, republic act, DILG opinion, which has, yun nga, may mga effect of law. Pag hindi binanggit, ay di wala. Yun lang. Pag hindi binanggit ng batas, wala. So, hindi binanggit sa Proclamation number 1077 na kapipirma lang ng Presidente na state of calamity ang buong bansa for a year daw, walang sinasabi doon na makakancel ng election sa November 2, 2026. Yun po ang biggest difference. Yun po ang rason kung bakit niloloko na naman kayo ng mga vloggers na yan o kaya sasayita sila na hindi nila alam na walang legal basis, walang legal jurisprudence. Okay? So, ano ba ang mga kondisyones para mapospone ng eleksyon? Kasi, ayon sa Constitution, only the Commission on Election may declare a postponement of an election
On the following grounds, ito naman ang requirement ng batas para i-postpone ng eleksyon. Okay. Ito yung mga calamitous events: violence, terrorism, loss or destruction of campaign paraphernalias, campaign equipments, blah, blah, blah. Force majeure. Biglang nagka-earthquake, nagbagsakan lahat. Wala na. Diba? Paano makakapag-eleksyon? Patay Comelec, bumagsak. Huwag naman sana, no? Pero yun, yung mga force majeure. Ibig sabihin ng force majeure, act of God. And other analogous causes. Ibig sabihin analogous, kapareho. So, mga iniisip ko lang, ano ba mga kaparehong pwede makapagpigil? Calamitous event. Ano ba yung calamity na yun na talagang kahindik-hindik? Gera. International war, world war. Civil war, wag naman sana. O, dito mismo sa bayan natin, nagkakaroon ng gera. And other calamitous events. So, iba yung state of calamity, which is a status. Iba yung calamitous events na nangyayari kaya hindi matutuloy o i-declare ng COMELEC na hindi itutuloy ang November 2, 2026 election. At ang legal jurisprudence niya, nakasaad yan sa Batas Pambansa 881 Omnibus Election Code na pinirmahan ni Ferdinand Marcos Sr., yung tatay, 1985. Matagal na ho yung batas na yan. So these are two separate things. Nalilito siguro yung mga vloggers at nalilito yung mga FB page na isa siya, pagka nag-declare ng state of calamity, calamitous event, isa siya sa mga conditions na hindi nila ma-define kung ano ang ibig sabihin ng calamitous event at hindi nila ma-differentiate yon sa status na state of calamity. Ewan ko ba? Diyos ko. So, ang pwede lang mag-declare ng postponement is the Commission on Elections according to BP 881 Omnibus Election Code. Hindi dineclare ngayon ng COMELEC na mawawala ng election because there is a state of calamity. At kung may state of calamity at tama yung mga paborito ninyong vloggers at ang paborito ninyong mga FB page, hindi dapat postpone na yung BARM election, sinabi na ng COMELEC. Kasi malapit-lapit yung BARM. That's March. And then dapat sinabi na rin ng COMELEC dahil nagsabi si President Ferdinand Marcos na we are in a state of calamity, eh di dapat itigil na ang preparasyon for the BSKE November 2, 2026. Tigil na yung printing. Wala na pala eh. Eh bakit tuloy? At bakit ang NDRRM, National Disaster Risk Reduction Management Council, iba yan sa COMELEC. Bakit hindi nila dineclare na postpone ng eleksyon? That's because it's not in their mandate. It is a status, state of calamity. Yun lamang po para, babalikan ko, ma-release ang pondo ng calamity funds, magkaroon ng price freeze, at walang interest sa inyong mga utang. That's it. Pag ang COMELEC naman ay sinabing magkakaroon ng postponement, it is because of the following: violence, terrorism, loss or destruction of campaign paraphernalias and equipments, force majeure, earthquakes, and others of calamitous events. Gera, yung mga ganyan. Diba? End of the world. So, yun po, ang laking diferensya na ewan ko kung bakit for the sake of magkaroon lang ng views, eh ito na naman tayo. No? Pero it's okay. You know, may karapatan sila eh. May karapatan na kung, you know, i-correct. Kasi ang dami nagtatanong mga kapitan, 2029 daw, what is the legal basis for the date of 2029? And what is, so yun na po yung difference. No? So, nandito na tayo. Ang tanong, Kags Butch, dahil November 2, 2026 ang eleksyon, at hindi mo sinabing state of calamity, hindi pala rason. Eh, maaari pa bang maibago yung November 2, 2026? Yes, maaari pa. Pero not because of state of calamity. Hindi. Hindi yan ang rason. Paano ba dati alam ko magka-earthquake? Huwag naman sana o kung ano man mangyari next year na COMELEC i-declare ng postponement. And then number 2, dahil katangahan nga yung November 2, 2026, araw ng mga patay, babaguhin yan.
ng Kongreso, hindi COMELEC. Babaguhin yan, may magfa-file dyan kung hindi sila busy sa pera, no? Kakaisip ng pera, babaguhin dapat. Kasi November 2, kalokohan yan. Kasi minadali lang naman yung batas na yan para sa politika. That's it. So, maaari ba? Yes. Maaari ba? Kailan kaya? Well, I don't know. November 9, November 20, December 1, 2026. Diba? Maaari ba 2027? Alam nyo, sa gulo ng gobyerno ngayon, maaari pa rin. Diba? The hell with it. Sabihin ng Kongreso. Malapit na mag-2028, nakampanya kami. So, maaari po yun. Pero not because of the state of calamity reason. Status po yun. It is not a calamitous event. It is a status declared by the President to help the country recover. Ayan po yun yung difference. So, maraming salamat po sa patuloy niyong pagsubaybay. Thank you at subaybayin niyo po yun sa Barangay Tayo sapagkat maganda po yung edition namin ngayon. Mga best kapitan ng Pilipinas. If we feature po namin, mga awardees ng galing po. Nandun po si Cap Dondon. Thank you. Thank you po sa inyo. God bless.